Official nang sumali ang Hezbollah ng Lebanon sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sinabi nito na tutulong sila sa Hamas na makamit ang kalayaan na kanilang inaasam para sa lahat ng mga Palestinian. Sunod-sunod nga ang naging pag-atake ng Hezbollah sa hilagang bahagi ng Israel na lalong nagpapataas ng tensyon sa gitnang silangan. Nagsagawa na din ng airstrike ang Israel sa teritoryo ng Lebanon bilang ganti sa pagpapakawalan ng anti-tank missile na pinakawalan ng Hezbollah sa mga tropa ng IDF na nakadistino malapit sa border ng Israel at Lebanon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na airstrike ng Israeli Air Force sa Gaza. Gayon din ang mga pag-atake ng Hamas sa katimugang bahagi na teritoryo ng Israel. Umabot na sa mahigit 1,300 ang bilang ng mga nasasawi sa panig ng Israel, habang mahigit 1,000 naman sa panig ng mga Palestinians. Mahigit 200,000 mga Palestinians naman ang napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan at nag-evacuate sa mga shelters upang makaiwas sa mga pambobomba na nagaganap sa Gaza. Ayon sa report ng Palestinian, tinarget ng Israel ang tirahan ng isa sa mga leader ng Hamas na si Muhammad Deif. Pinaniniwalaan na si Muhammad Deif ang mastermind at nagplano ng surpresang pag-atake ng Hamas sa Israel na ikinasawi ng daan-daang tao at pag-hostages sa mga Israeli at mga foreign nationals. Nawasak ng Israel Air Force ang tahanan nito, ngunit hindi pa rin nila napapatay ang leader dahil sa nagpapalipat-lipat ito ng tahanan at nakikitira sa iba't ibang bahay ng kanilang mga miyembro upang hindi mahanap ng mga intel ng US at Israel. Inakusahan naman ng Palestine ang Israel na gumagamit umano ng ipinagbabawal na phosphorus bomb sa Gaza. Nagbagsak umano ito ng white phosphorus sa neighborhood ng Al-Karama sa Gaza ayon sa Palestinian Wafa Agency. Ang paggamit ng ganitong uri ng bomba ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sa lubha itong mapaminsala. Dahil naman sa patuloy na pagpalag ng mga Hamas sa Israel at patuloy pa din itong pag-atake sa kanilang teritoryo, nananawagan na ang isang mambabatas sa Israel na gamitin na ang nuclear weapon sa Gaza upang tuluyan ng mapulbos ang mga pinagtataguan ng mga Hamas. Ayon kay Revital Tali Gottlieb, kailangan nang ilabas ng Israel ang Jericho missiles dahil ito lamang umano ang tanging paraan upang tuluyan ng tumigil ang Hamas at maging ang iba pang mga kumakalabang grupo at bansa sa Israel. Kailangang umanong maturuan ng leksyon ang mga ito na siguradong pagsisisihan nila tulad ng ginawa ng Amerika sa Hiroshima at Nagasaki noong panahon ng World War II. Marami naman ang kaagad tumutol sa panukalang ito ni Gottlieb dahil sa napakalaking pinsala na maaaring idulot ng mga nuclear weapons. Pinaniniwalaan na ang Israel ay nagmamay-ari ng 80 hanggang 400 na nuclear weapons. Ngunit ang mga ito ay hindi kinukumpirma o dinideny ng Israel. Naniniwala ang mga eksperto na ang paggamit ng nuclear weapons saan mang panig ng mundo ay kaagad mag-uumpisan ng mas malaking kaguluhan na maaaring mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Marami din ang sumusuporta sa panukala ni Gottlieb at naniniwala sila na ito lamang ang tanging paraan para tumigil na ng tuluyan ang mga kumakalaban sa Israel. Sa huling pahayag ng Hamas, inakusahan nito ang mga Western media ng pagmamanipula sa kanilang mga ibinabalita at ipinapakita sa buong mundo. Itinanggi nila na tinatarget nila ang mga bata at sinabing hindi nila papahirapan ang kanilang mga hostages. Kinundi na din nila ang ginawang pambobomba ng Israel sa mga moske, shelters at eskwelahan na ayon sa mga Palestinian ay hindi makatao at gawain lamang ng mga masasamang tao. Kabilang sa mga pinasabong ng Israel ay ang Islamic University of Gaza na isa sa pinakamalaking eskwelahan sa Gaza.
Nagbabala din ang Israel na bukod sa mga airstrike na isinasagawa nito, posible din silang magsagawa ng ground offensive. Kaya't nagbabala sila sa mga sibilyan doon na lisanin na ang mga distrito na kanilang tatargetin. Nanawagan na ang UN Agency for Palestine ng tulong dahil sa kinakapos na umano ng supply ng pagkain at tubig ang maraming refugees at nahihirapang makapasok ang mga aid mula sa iba't ibang bansa dahil sa natatakot na madamay sa mga bombahan na nagaganap. Samantala, nanawagan ng Hamas sa mga kalapit na bansa na suportahan sila at atakihin ang Israel sa kahit anumang paraan. Ayon kay former Hamas chief na si Khalid Meshal, kailangan nila ng suporta mula sa mga bansang Jordan, Syria, Lebanon at Egypt upang matulungan silang makamit ang kanilang ipinaglalaban. Matatandaan na noong taong 1967, ang labanan sa pagitan ng Israel at Palestine ay nauwi sa mas malaking Arab-Israeli war na kinabibilangan ng mga bansang Egypt, Syria at Jordan. Kinilala ito bilang Six-Day War kung saan malahimalang tinalo ng Israel ang mga bansang ito na may mas maraming bilang ng mga sundalo at mga armas. Naghahanda naman ang Amerika kung sakaling lumala at lumaki pa ang kaguluhan sa gitnang silangan. Tinawag ni US President Joe Biden na hindi makatao ang ginagawa ng Hamas at puro kasamaan na lamang ang kanilang iniisip na gawin. Inakusahan ni Biden ang mga Hamas ng hindi makataong pagpatay sa mahigit 1,000 sibilyan, kabilang ang 14 na Amerikano at may ilan pa silang kababayan na hawak ng mga Hamas. Sinabi nito na lahat ng hakbang ay kanilang ginagawa upang matulungan ang Israel na makuha ang mga hostages, kabilang na ang kanilang mga kababayan. Dumating na din sa Israel ang mga ammunitions at military weapons na gagamitin ng Israel sa pakikipaglaban sa mga Hamas at mga Hezbollah. Marami pa umanong paparating na armas sa mga susunod na araw bilang suporta sa kanilang long-time ally na Israel. Tila nakahanap naman ng suporta ang Hamas kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi nito na dapat ay magkaroon na ng independent sovereign state ang Palestine at sinisi nito ang Amerika sa nagaganap na gera sa gitnang silangan. Sinabi ni Putin na palpak ang politika ng Amerika at hindi nito napigilan ang pagtaas ng tensyon sa magkabilang panig. Ganito din umano ang nangyari sa Ukraine at Russia na sa halip na pigilan ay tila pinalala pa umano nito ang sitwasyon. Tahasan namang sinabi ng dating presidente ng Amerika na si Donald Trump na may mga pagkukulang talaga dito ang presidente ngayon ng US na si Joe Biden. Hindi umano niya hahayaan na magkaroon ng mga kaguluhan sa mundo kung siya pa rin ang naging presidente. Inakusahan din ito ang White House na siyang tumutulong na palakasin ang Hamas sa pamamagitan ng pag-unfreeze sa milyon-milyong dolyar na assets ng Iran kapalit ng pagpapalayan ng Amerika sa ilang mga Iranian prisoners na nasa kanilang kustodiya. Ang Iran ay matagal nang sumusuporta sa Hamas at naniniwala ang Amerika na sila ang nagpopondo para sa armas at training ng mga ito. Gayunpaman, sinabi din ni Donald Trump na wala siyang matibay na ebidensya tungkol sa mga akusasyon na kanyang ibinibintang sa White House. Samantala, umabot na ng 1 linggo ang nagaganap na bakbakan at patuloy pa rin ang palitan ng mga airstrike at barilan sa pagitan ng Israel, Hamas ng Palestine at ng Hezbollah ng Lebanon. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating pag-uusapan. Maraming salamat!